Si Darius, ba't wala si Darius? Kasama po ni Kuya niya sa pinto po, nagpaano pinugyan. Andiyan na si Kuya, no? Sige po, tayo muna tayo at tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung kailan wala natin trabaho, lalo silang nawala, Okay. Pray tayo sa God. Panginoon, salamat kong muli sa umagang ito. Salamat po sa buhay na meron kami. Salamat sa pagkakataon na na-enjoy namin muli ang araw na ito dahil meron kaming lakas, pagkakataon na makita at masilayan yung ganda ng iyong nilikha. Salamat din, Lord, sa pamilya namin na patuloy namin kasama. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa pag-iingat mo po sa kanila even na malayo sila sa amin. Pero na doon, Lord, yung magandang balita na nasa maayos silang kalagayan. Salamat din, Lord, sa lahat ng blessing na aming natanggap sa isang linggo. Salamat sa pag-iingat sa aming mga travel, sa aming mga ginawa, trabaho na napagtagumpayan po sa ilalim ng iyong biyaya. Salamat po, Father God, sa mga ganong bagay na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. At muli, O Diyos, sa umagang ito, lumalapit po kami at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang na nagawa. Ito man ay hayag at lihim na ginawa namin. Humihingi pa po kami ng kapatawaran sa inyo. At linisin niyo po ang aming puso sa umagang ito upang maging karapat-dapat sa iyong kabutihan at sa iyong ginagawang kabanalan para sa aming Panginoon. And then we also, Father God, we pray sa aming mga kapatid na wala pa, sa mga kapatid namin nakatutok sa gawain sa lugar na ito. Pinagpipray din po namin through the social media platform. Patuloy namin pinagpipray sila na pagpalain mo po at patuloy po namin maging kasama sa aming pag-aaral ng salita, maging kasama sa pagpapalago ng pananampalataya, maging kasama sa pagpapalalim sa aming pananampalataya sa inyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hiling din namin, Lord, yung lahat na may karamdaman sa mga oras na ito, kapamilya man namin yan, mga nasa hospital, mga nasa critical condition, patuloy din kami nakikipanalangin sa kanila, saman silang dako naroroon, Panginoon. And then pray din namin, Father God, yung mga gawain sa araw na ito, saan man lugar, Panginoon, pagpalain mo po, pagpalain mo mga kapatiran, pagpalain mo mga manggagawa, patuloy mo silang bigyan ng kagalakan at tapang upang ihayag ang iyong kabutihan na nagdudulot ng kaunawaan at buhay na walang hanggan sa bawat makakapakinig po nito. Kaya, Panginoon, we allow the Holy Spirit to speak us, to lead us. You're our teachers and speaker for this hour at patuloy po naming hinihiling ang iyong pangungusap sa buhay namin. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat at pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Makakaupo na po tayo. So, good morning po ulit. So, tayo po ay nasa ikatlong linggo ng buwan ng Abril. At salamat po sa Lord sa kanyang kabutihan. Marami tayong mga lakad, marami tayong mga pinagkaabalahan, pero ang kabutihan po ng Panginoon ay patuloy nating naranasan dahil tayo po ay naririto ngayon, okay? Malakas, tama? At maayos po. Kumain man tayo na walang ulam pero may kinain pa rin. Yung iba kasi ay wala nang makain. Pero nagpapatuloy pa rin po sa paglilingkod sa ating Panginoon. So sa ating series po ng pag-aaral dito sa Book of Galatians, so malapit-lapit na po tayo matapos dito sa series natin ito. At talagang nakakatuwang isipin na yung klase ng gusto ni Apostol Paul sa mga taga-Galatians ay maaaring nagbibigay din sa atin ng paalala upang tayo ay patuloy na lumakad ayon sa pagiging malaya at lumakad na nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At last time we are talking about doon sa continuing to do a good things sa ating pagiging Christian. Yun ang ating ang ating naging focus last time ay patungkol doon sa mga
pumipigil kung bakit hindi tayo makapagpatuloy po sa gawain ng katotohanan o yung sa pagsunod sa salita ng Panginoon. So dapat nating we are try our best to find out kung ano yung mga matters na pumipigil sa atin kung bakit tayo ay hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, at malaking kabalahan o malaking hadlang para hindi natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin at hindi natin maipamuhay ang salita ng Panginoon kung ganun po yung ating mga problema sa ating paglilingkod. At nga po yon, sabi natin, mabuti na ang ating ginagawa, so dapat ipagpatuloy natin to. Huwag tayong tumigil sa pagsunod sa katotohanan at magpatuloy sa mga ganitong bagay. Dahil alam natin na ito yung dapat sa mga Kristiyano. Kasi after natin na ma-born again, after natin maranasan ang kabutihan ng Panginoon, ang inaasahan talaga ng Panginoon sa atin, pagpapatuloy sa pagbunga ng mga mabubuting bunga. Okay? Hindi po pwedeng dumadahon lang tayo. Kaya nga remember the parables between the puno ng igos. Nakita ng Panginoon na napakakapal ng dahon ng igos during the time. At sila'y naglilim doon. Siguro maaari nagugutom. Siyempre sa mahabang paglalakbay. Nakita niya itong igos na talagang napakakapal ng dahon. Pero walang nakita ang Panginoon na bunga. So, hindi lang po tayo nagpapadahon, kundi ang inaasahan ng Panginoon sa atin ay kinakailangan mamunga tayo. We will continue to bearing a much fruit dahil tayo ay naka-abide kay Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus, kung wala kayo sa akin, hindi kayo makakapamunga. Hindi tayo makakapagpatuloy. Na kapag talagang layo tayo sa Panginoon at hindi natin naunawaan ang bagay na yon, hindi tayo makakapagpatuloy doon sa katwiran ng ating Panginoon. So ngayon po, ipagpapatuloy natin. Kaya sinasabi dito ni Paul, kaya siya ay nagpapatuloy sa pangangaral patungkol sa kamatayan ni Kristo doon sa cross, ipinapakita niya dito na ito yung pinakamahalaga na dapat nating maunawaan sa buhay natin. Kaya sabi dito sa verse 13, dito tayo verse 13 kung anong aabutin natin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng inyong laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. Ngunit kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan na parang mga hayop, uubos kayo. So dito makikita natin dito parang maaring ang problema dun sa Galatians, sila dito ay nagkakaroon ng divisions, talagang wala yung unity. Wala yung pagkakaroon ng pagkakaisa kasi ang diwa ng Panginoon talaga, kung titingnan natin yung Jesusness, pag-ibig yan. Matututo tayong mag-unawaan. Hindi tayo didepende sa kautusan, sa kapamaraanan. Hindi tayo didepende doon. Kundi titingnan natin kung paano ang halimbawang ipinakita ni Jesus sa bawat tao nung kapanahunan na yon. At talagang naging pangunahin yung pagiging good example at yung pagpapatuloy na halimbawang ipinapakita ni Jesus Christ na nakita ng mga apostol, nakita ng mga followers ni Christ during the time na talagang tinetestify nila ito. Kaya nga mga kapatid, tayo'y bunga lamang ng mga ito. Kaya nakarating ngayon yung gospel sa ating lugar dahil sa ipinagpatuloy nila yung mabuting gawain, ipinagpatuloy nila yung pangangaral na mabuting balita. Kaya dito isa-isahin natin, verse 13. As for my friends, you are called to be free. So tingnan natin dito, tinawag tayo para maging malaya, but do not let this free become excuses for letting your physical desire and control you. Ito yung problema natin, tinawag tayong maging malaya. Kaya nga kuminsan nakakalungkot isipin na andun tayo sa tamang kapamaraanan ng katuruan ng Bible. Tama po ba yan? Nasa tamang way of salvation tayo through grace alone, faith alone, in Christ alone. Pero ang nakakalungkot isipin po sa panahon natin ngayon,
Ito yung pinagsasamantalahan natin, yung ulitin ko, yung sinasabi natin lagi, God is good. Parang normal lang na hindi na sumimba. Normal lang hindi na magbasa ng Biblia. God is good naman. Normal lang hindi mag-pray o mag-prayer meeting. Normal lang yun. Bakit? Kasi naka-incline sa atin yung mentality natin, God is good. Kaya dito mapapansin nyo, sabi niya dito, you are called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desire to control you. Yun ang sinasabi diyan. Diyan sa salin diyan. Do not use your freedom to satisfy your simple nature. Talagang ito pala yung problema noon. Hindi ko lang alam kung problema din natin sa ngayon. Sa palagay nyo, kaya minsan masakit lang ata yung hintuturo, dahilan na. Mabait naman ng Diyos, naunawaan niya. Parang nakakalungkot isipin po itong mga ganitong senaryo ng buhay natin bilang isang Kristiyano na yung pagiging mabuti ng Diyos at pagiging malaya natin, pinagsasamantala natin. Okay lang yan, mapapatawad pa ako ng Diyos. Paano nga kung wala nang matatawag na pagkakataon? Paano yung extend ng grace ay akala mo na andun pa tayo, yung pala, wala na. Kaya mahirap isipin sa pagiging Christian natin, huwag nating gamiting excuses for letting your physical desire o kaya huwag nating gamiting to satisfy your simple nature. At ang sabi diyan, instead, use your freedom to serve one another in love. So yun na napakaganda naman doon. So dapat nating gamitin ito sa paglilingkod sa bawat isa sa atin. So yun ang sinasabi dito. Sabi dito, instead, let love make serve one another. Kasi hindi naman pwede tayo makapag-serve na mabuti sa ating kapwa kung hindi tayo mabuti sa ating mga sarili. Tama po ba yan? Kaya nga sabi pa, isang metaphor ni Jesus Christ, hindi pwedeng mag-akay ang bulag sa kapwa niya bulag. Sa palagay niya na mangyayari, parehas silang mahuhulog, parehas silang mapapatid, parehas silang hindi alam kung ano ang direksyon na pupuntahan. So kung sa mga students sana, kung nabasa nyo sa English yung kwento na ang pamagat ay flip-flop, kung nabasa ninyo yun, so tanda ko pa yon kahit na parang second year high school ako noon, yung kwento na yan. So yung flick-flack, may kwento yung pare silang vlog. Naglalakbay sila around the world. Imagine nyo yun, dalawang bulag naglalakbay. Ngayon, malakas ang kanilang dinig. Hindi kasi po pwedeng bulag bago bingi. Wala pa ako nakikita nun, Wala pa ako nakikita nun. Yung halimbawa, bulag na siya bago bingi pa. O pipi pa. Wala pa ako nakita nun. Kung bulag yung isa, ibig sabihin malakas ang pandinig nun. At kung yung bingi naman yung isa, malinaw ang tingin nun. So yung dalawa na yun, naglalakbay sila na mahabang panahon at pagkakataon sa buhay nila. Ngayon, narinig ng isa, ay may ilog. Ay kinakailangan nilang tumawid doon. Ayon sa GPS nila, meron na kaya yun? Balagay ko meron. May gabay sila, dahil kwento nga Sabi niya, nako, may agos. Paano natin malalaman kung malalim ito? Kasi pag rumaragasa, medyo mababa, Pag nanahimik, medyo malalim. Sabi nung isa, hindi tayo sure dyan. Baka mataas yung binabagsakan, kaya maingay. Sabi niya, ganito, kukuha tayo ng bato, ibabato natin. Pag plak, ibig sabihin, mababaw. Pag plok, malalim yan. Ay di nagbitbit sila, tawid sila. Plak, mababaw, lakad. Pag plok, iwas sila. So can you imagine that? Ang main idea dito, paano tayo makakapag-akay? Paano tayo makakapag-share ng love towards to other? O kaya yung pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Maybe yourself, you're not good. Yun ang problema dito. Kaya sabi dito ni Paul sa mga taga-Galatian, huwag niyo namang sasamantalahin. Sa ibang salin, huwag ninyong pagsamantalahan ang pagiging malaya natin. Yung kabutihan ng Panginoon ang tinutukoy dito Yung kabutihan ng Panginoon.
Kaya noon, kahit na madali lang gumawa ng kasalanan, madaling magsinungaling, madaling tanggihan, madaling magpaimbabaw, maging hypocrite nung during that time, pero tinutukoy dito, pag Kristiyano tayo, nasa ilalim ng grace, huwag ninyo sasamantalayin yan. Pag yun at yun ang ating mga reasons, yun ang sinasabi diyan. Ang sabi diyan, but do not use your freedom to satisfy your simple nature. Yun ang nagiging problema natin. Kaya nga kuminsan, pag naka-incline tayo sa paniniwala natin, okay lang lahat ng yan. Ayun. Nagkakaroon tayo ng problema doon na hindi natin namamalayan na tayo ay nalulubog na sa kasalanan. Kaya sabi pa niya dyan, instead, your freedoms is to serve one another in love. Yung pagmamahal. Ulitin ko, hindi tayo makakapagbigay ng tunay na pagmamahal sa iba kung ikaw sa sarili mo hindi mo minamahal. Paano natin i-define yung love na yon? Kung hindi ka totoo sa iyong sarili, paano ka magiging totoo sa ginagawa mo? Tama po ba yan? Agree kayo sa principle na yan? Paano ka makakapaglingkod na ito, maging sa sarili mong paglilingkod, hindi ka totoo. Yan ang sinasabi dito ni Paul. Mapagpaimbabaw. At isang malaking problema sa Bible, yung mapagpaimbabaw. Kita niyo yung mga saserdote, yung mga scribe during the time. Sinabihan ni Jesus na, nasa simbahan kayo? Talaga? Parang ganun ano? Talaga? Nagbabasa kayo ng scroll? Bakit pinipili lang ninyo ang gusto ninyong paglingkuran? Bakit pinipili nyo lang ang gusto ninyong kausapin? Bakit pinipili lang nyo yung mga tao na dapat ninyong bigyan ng atensyon? Yun ang sinasabi din ni Jesus. Walang problema sa pagiging religyoso mo, pero look at yourself. Parang ganon. Tingnan mo ang paglilingkod mo. Nililingkuran mo lang siya dahil nakakapagbigay siya. Nililingkuran mo lang siya dahil mayaman siya. Limbawa. Hindi maganda yon. Yun ay isa pa ring paraan ng ating lumang pagkatao. Kaya yun yung tandaan natin. Next, verse 14. For the whole law is summed up in the one commandment, love your neighbors as you love yourself. Ayan. Ang buong kautusan ay pinaigsi lamang up to the one's command to love your neighbors as you love yourself. Kaya nga, kung wala kang concern dyan sa katabi natin, halimbawa, kung wala kang concern sa gawain ng Panginoon, naunawaan nyo ba yung gusto ng Panginoon? Parang siguro ang problema sa Galatian, pagka in-imagine natin, basta sisimba ako, wala kang pakialam kung di ka sumimba. Silipin natin ng konti ang problema sa Galatian. Sabi dito, ipinangaral ang mabuting balita ni Jesus at tinanggap ito ng mga hintil at lumitaw ang katanungan sa mga hintil na naglilingkod kay Jesus. Dapat ba mapailalim sa kautusan ni Moises? Ayon kay Pablo ay hindi na dapat, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya nagkakaroon ng buhay kay Kristo. At dahil sa pananalig kay Kristo, pinawalan sala ng Diyos ang tao. Subalit, ang iglesia dito sa Galatia, sa lalawigan ng Asia Minor, nasabi ko ito last time, itong Galatia, isang lalawigan dito sa Asia Minor ay mayroong sumasalungat sa turong kinakailangan magpasakop pa ng tao sa kautusan. Yun ang naging problema. Ang sabi diyan, pag magnanakaw, huwag niyong papansinin. Halimbawa, pag sinungaling, huwag niyong papansinin. Halimbawa, yung hindi nag-aayuno, huwag niyong papansinin. Kasi practices yun eh. At sabi dito, ang layunin na ito, kung bakit sinulatan ni Paul ang mga mananampalataya ng taga-Galatian, ay, sabi dito, nadadaya sila ng maling katuruan. Paano kaya nagkaroon ng maling katuruan dito sa Galatian? Dahil dun sa ating pangsariling prinsipyo. Kasi once na, halimbawa, parang ano yan eh, parang kamatis pag merong isang bulok dun sa kamatis, after the day, kasi sa sibuyas ata may ganun pag may isang sungak doon at napabayaan, gumitna pa nga, yung buong nasa radbag na yon ay possible na mahawaan pa o tayo. Ganon din tayo. Pag hindi tayo naging totoo sa relationship natin sa God, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal, sa ating sarili, ganon din yun. Nagkakahawa-hawa ito. Maliban na lang kung nagpapakatatag yung iba. Tama? Nagpapakabuti. At sabi dito, binibigyan diin ang pagkatawag bilang mga apostol buhat sa Diyos at hindi sa tao.
So, ibig sabihin, hindi nakabase sa tao. Nakabase sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi pa niya dito, then develop the argument, the faith alone are the people's put into right, including to show the Christian conduct to flow the natural from the love and the result of from faith to God. So ito yung sinasabi niya dito. Yun pala yung naging problema. Merong isa o dalawa doon sa loob ng iglesia, doon sa Galatian, na ganun yung naging pananaw. Hindi ganito eh. Lagi bagang we are trying to compare ourselves to other. Tama? Kung minsan ganun tayo, nakikipag-compete. Oo, kaya nga tayo, sa akin, wala kayong makikita na nakikipag-compete ako. Basta ako, we are walking with the grace of the Lord. We are walking with the light of God. Kung ano yung meron, kung ano yung nandyan, sige, kung ano yung kaya ko, doon tayo. Di ba? Kung minsan kasi, kahit kaya naman, hindi kinakaya dahil ang principle ay para sa sarili. Ayan, sabi niya dyan, for the whole law can be summed up in this one commandment, love your neighbor as you love yourselves. Para bagang yung concern dito, yung malaking factors ng pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil dun sa gusto mo, kundi yung factors dito na patungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya nga sabi pa dito ng verse 15, but if your act is like a wild animal hurting each one another, watch out! You will be completely destroy one another. Iyon na naman nagiging problema nito. Dahil parang asal hayop, kagatan ng kagatan, kaya pa nawawala yung iba. Kung minsan, dinidismaya ng iba. Sinisiraan. Halimbawa, yung mali ko, ikukwento, no? Ayan, ikukwento-kwento. Hindi yan ang magandang ugali ng Kristiyano. Hindi yan ang dapat. At ang sabi dyan, mauubos kayo. Will become destroy one another. Completely destroy one another. Yung sinasabi ng verse 15. Kaya nga, pakaisipin nating mabuti, bakit pa natin pinag-aaralan itong book na ito? Siguro, ang isa pa rin dagdag natin sa layunin, to prepare. Kung paano natin i-handle yung ating sarili, kung paano din natin isi-show yung pag-ibig natin sa bawat isa sa atin. Kasi kung hindi tayo magmamalasakitan at magsasakitan lang tayo, sa palagay nyo, yun ang disenyo ng church. Payag ba kayo, di ba? Last time we're talking about we are the church. Payag ba kayong pinipilatan? Sa palagay nyo ba, pag nasusugatan ito, hindi nadadama ng buong katawan yan? Dama yan. Kasi ang sakit ng kasukasuhan, dama ng buong katawan o buong kalamnan. So yun din sinasabi dito ni Paul na, bakit kayo lang? Yan lang, tinitingnan nyo lang yung gusto nyo. Hindi nyo nakikita yung majority. Mahal mo lang siguro ang sarili mo para dun sa expectation mo, hindi doon sa expectation ng Lord para sa atin. Kaya malalim ko yun love your neighbor as you love yourself. Anak, verse 15. Kaya sabi pa ng verse 15, but if you act like a wild animal, hurting and harming each one another, then watch out, you will be completely destroyed. Ayan. Beware to destroying one another. Kaya nga kuminsan, di ba, kuminsan may pagkakaunti tayo, nakakalungkot din. Di ba, kuminsan, on fire ka sana, wala yung mag-i-ignite. Di ba, meron tayong principle ang Christian daw, to be like, yung walis ting-ting. Kinakailangan nakabingkis para maganda ang walis. Ini-example din tayo, katulad ng charcoal, uling. Hindi makakaluto kapag nag-iisa. Kinakailangan ng kasama. Kinakailangan ng makakasama para mas mapag-init natin. Ganon din dito. Paano tayo magiging malakas? Ayan huwag tayo mag-uugali. You are always beating the devourings one another and watch out and beware to destroy one another. So, ito yung titingnan nating mabuti. Bilang tayong magkakapatid sa Panginoon,
tayo po yung magtutulungan. Amen? Kung meron kinakailangan tulong tayo. Dahil yan po ang very essence ng New Testament. Nakita niyo si Jesus Christ kung paano niya niyakap yung may mga leprosy, kung paano nila tinanggap yung mga taong ganito, yung mga taong dumura sa kanya, tumadyak sa kanya, nanggaruti sa kanya, nang traidor sa kanya. Lagi niyang ino-consider yun. Why? Dahil yung sinasabi niya, kung pagmamahal sa iyong sarili, pagmamahal mo rin yan sa iba. Kaya nga pag tayo ay maingat sa mga ginagawa natin, iwas tayo dun sa mga chismis, ay minamahal mo ang sarili mo doon. Ano? Kasi may kaso na yun eh. May label, cyber label na tayo, no? Oh? Alam niyo po kung magkano ang piyansa noon? 10,000. Nag-review ako, sabi ko, cyber label, 10,000, sayang ah. Kaya iwas kayo sa chismos. Okay, verse 16. Sabi niya dito, what you say and let the Spirit direct your lips, you will not be satisfied to decide a human nature. Ito, napakaganda. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu, ang gawain ninyo ay patnubayan ang inyong buhay. Hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So, you must be live with filled of Holy Spirit. Kinakailangan daw mamuhay tayo na dala yung banal na Espiritu, kasi pag yung Espiritu ang ating patnubay sa iyong buhay, hindi tayo maaalipin ng laman. Kaya nga minsan, pag tayo ay sa buhay natin, tingnan ninyo, pag nangibabaw yung ating mga simple nature, yung ating ego, baliwalain na natin ng Panginoon. Ano? Kaya madali na tayong gumawa nito dahil hindi ka filled by the Holy Spirit. Alam niyo, ang isang problema dito, ulit-ulitin ko dito sa Galatians, binibigyan talaga natin ng sariling kaulugan ng Diyos sa buhay natin. Oo. I don't want to hurt anyone. Yung word natin na word na okay lang, okay na yan, naunawa ng Diyos. Hindi, huwag ninyong, huwag niyo ipapractice yan sa ating isipan. Kasi once na nag-declare ang Panginoon ng mga words and commandments sa Bible, o yung mga instruction, there's no excuses na sabihin mo, Lord, okay lang ito. Ikaw na lang ang may gusto noon. Maliban na hindi ka Christian, it's okay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi kayo Christian, it's okay. Okay lang yung sinasabi natin dahil walang problema doon. Kaya nga ma'am, pagka pinababa ko pa ito, makikita natin dito yung mga ugali na meron yung mga hindi Kristiyano eh. Makikita nyo dyan mamaya. Pero dito, the spirit and the human natures will be fight. Lagi naglalaban yan. Ngayon, ang choices niyan, nasa sayo yan kung sino yung papanalawin mo. Tama? Life is a series of choice. Kahit nga po yung paglago eh. Naniniwala kayo? That is choice. Kung gusto lumagang kung pagiging Kristiyano, choice yan. Hindi yan nakukuha sa panalangin ng iba. Ang pagbabago is a choice. Hindi ka po pwedeng babago na ganito ganyan sandalian. Ay, choice mo yan. Parang yung damit na susuotin natin ngayon, choice mo yan kung anong gusto mo. Ganon din yung pagdadamit ng isang Kristiyano. Ang changes is your choice. Hindi namimilit ang Diyos dyan. Pero, kung gugustuhin mo, may maganda mangyayari sa buhay natin. Yun ang isipin natin. Ang pagbabago kasi, pag hindi mo choice na makinig, o kaya makinig ka pero hindi mo isa buhay, choice mo rin yun. Kaya nga, hindi tayo nagdidikta eh. Hindi tayo para sakalin, para sumunod dito. Kung gusto mo magbago, pipiliin mo magbago. Tama? Kung gusto mo sa maayos sa daan, di pipili ka na maayos sa daan. Parang driver kasi, driver ka ng buhay mo eh. Tama ko yun? Kita mo nang mabato, bakit mo dun ipapaling manobela mo? Yung iba naman hirap na dun, ipipilit pa. Tama po ba yun? Yung bagang hindi inahakma, choose mo yun. Di bali na ikaw maghirap. Yan. Naghihirap nga. Yan sabi niya dito, yung Holy Spirit, pag yan ang naging
patnubay natin, the Spirit direct your lives. You will not be satisfied to desire of the human nature. Kaya nga pag naniwala tayo na magpa-under tayo, magpa-control tayo by the Spirit of the Lord, hindi mananalo yung kasalanan. Kaya nga sabi doon, ang Espiritu ay malakas, mahina ay laman. Yung spirits will be prepared, pero yung ating kayang yung ating kayang katawan, jam, dami kambing. Kambing, dami. Okay, yun ang problema natin eh. Ay ngayon, how to become strong? Then strong our spirit. Paano ba yun? Pag nasatisfy kang unawain yung gusto ng Panginoon, magiging malakas ka doon. Kaya nga, maraming lumalaban na simple lang ang buhay, pero ang gaan-gaan ng pakiramdam. Yung iba naman, nasa simbahan na, hindi pa masatisfy, kinakailangan ko pa magpilitensya. Kailangan ko pa magrosaryo. Kaya yun ang mga isipin nating mabuti. Marami tayong mga simple nature na naka-incline pa sa atin kung bakit hindi natin maranasan kung paano ba magiging malakas ang Banal na Espiritu. Verse 17, for what our human natures is opposite to what the Spirit want, and the one the Spirit want to opposite to what the human natures want. The two are enemies, and that means that you cannot do what you want to do. So ano ibig sabihin nito? Ito na, sapagkat ang mga nasa laman ay kalaban ng kalooban ng Espiritu. Naglalaban yun Kaya magtataka kayo kung sino mananalo. Kaya nga meron tayong kaunting ilustrasyon, yung Kristiyano minsan sakang Hindi mo alam kung sa simbahan pupunta o sa bukid, sa galaan o sa bukid. Pero if you lead by the Spirit, anong gusto lagi ng Spirit? Doon siya sa lalakas. Saan ba nalakas ang Banal na Espiritu? Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, fellowship. Doon lumalakas yun eh. Saan lumalakas ang laman? Sa galaan. Di ba? Doon malakas yun. Kaya nga yung iba, pagsisimbahan, nilalagnat, pero pagka sa galaan, magaling na. Tama po yan? Pagsisimbahan, masakit ang ulo. Pero pagka, alimbawa, pupunta tayo ng Esperanza, magaling na. Nagsari doon. Halimbawa, pag sa simbahan magbibigay, wala. Pero pag outing, labas. Ganun pero hindi ko sinasabing masama mag-outing, ha? It's good. Enjoy the fruit of your labor. Pero kung yung magsisinungaling tayo sa Lord, that is wrong idea. Hindi maganda yon. Paminsan kasi, ganun pag doon sa mabuting bagay, wala. Pero pag sa masamang bagay, will support. Iba pa nga, nagpapakalubog sa utang. So, hindi yung magandang idea. Yun ang laman. Kaya sabi dito, sapagkat ang nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Ito bigyan niyo po ito ng lalim sa atin Pag kumukontra tayo sa gawain pang-espiritual, sino ang nangingibabaw sa atin? Yung ating laman. Malinaw po yan hindi ako nagsabi Saan ba yun? Which is just opposite of what the Spirit want. Sabi dito, the Spirit has giving desire that are opposite to what the simple nature desire. So malinaw na yung gusto ng Banal na Espiritu, hindi yan gugustuhin ng iyong laman. Kaya pag naglaban yung mga yan, kung sino yung manalo, yun ang naglilid sa'yo. Okay, nakakuha nyo? At sabi pa niya dito, yung 2 force na yan, constantly, patuloy na naglalaban sa bawat isa. So you are not free to carry out your good intention. So yun naman ang makikita natin dyan. Talagang magagawa ninyo ang nais nyong gawin. Yun ang sinasabi ko kanina. Ang pagpapalago at ang paggawa ng mabuti, nasa choice yan. Tama po ba yun? Nasa choice yan.
Kaya nga pag doon sa loob ng church, last time parang ginamit ko rin ito, no? Hindi po ito restaurant na pipili kayo ng inyong menu. Hindi ganoon. Ang spirit talaga, pag nag-convict yan sa atin, patuloy niya tayong hinuhubaran yung madudumi nating mga pag-iisip, yung madudumi nating kapamaraanan. At ang sabi pa dito, verse 18, bibigyan natin ng lalim yung law. If the Spirit lead you, then you are not subject to the law. So, ibig sabihin nito, maaari na may mga taga-Galatian pa rin, nasa ilalim pa rin ng kautusan. Ito naman, sa panahon natin, nasa ilalim pa rin tayo ng mga superstitious belief. Tama? Pag may namatay, bawal ang pula. Bakit daw bawal ang pula? Ano nga paliwanag natin doon? Lalapitan daw. Parang we are declaring we are happy, parang ganon. Ganon po sabi nila pula. Ay pag itim, nagluluksa talaga. Kaya nagkaroon ng kulay. Mag-orange ka na may tatak sa likod na P. Mag-usarap inmates. Wala po doon. Yung iba naman, ayaw magwalis pag may patay. Yung iba, ayaw maligo. Bakit? Gusto mo maging kamo yung patay? Bawal putol ng kuko. Bakit daw? Aaswangin. Sa tinanda-tanda ko na ito, hindi pa nagpakita ng buo yung aswang na yan. Kagabi, napanaginipan ko, may lugar doon na may mga aswang. Pero ako'y natatawa sa panaginip yun. Alam niyo, may personal experience ako kagabi. Yun pala, pag ikaw pala nananaginip ng masama na gayon, ikaw pala yung naungol. Ngayon, tinandaan ko po, wala si, tinandaan ko, yung panaginip ko na yun, bigla kasi ako ginising ni Mrs. Para baga yung buong concentration ko, sa katawan ko kasi pagkagabi, kahit tulog ako, ramdam ko yung perimeter ko. Parang may ganoon akong natural. Ginising niya ako, pero gusto ko siyang tanungin, pero para baga nagre-reverse ako ng hininga ko dahil galing ako dun sa parang nababangungot ako kagabi. Pero nag-pray po ako sabihin niyo, si pastor di nag-pray, pinangungot. Ayan. Pagod po yon, ibig sabihin nun. So, kanina, nagising kami ng mga alas 3. Nag-usap kami, yun, nalaman niyo tuloy, nagigising kami ng alas 3. Nag-uusap na kami. Sabi ko, nung sinaklo pa mo kako ako, anong ginagawa ko? Tinanong ko na, sabi niya, naungol ka, para kang yung nag-aahon. Yun pala ang doon ko napagtanto na pag tayo pala ay nasa mahigpit na panaginip, naungol talaga tayo. So, gigisingin niyo po yun baka yun pala baka yun ang mga way ng bangungot So baka lumalaban pa ako sa aswang doon, ay patay na pala ako baka hindi na nagising. So anyway, we're back. So sabi dito, kung pinapatnubayan tayo ng banal na espiritu, you are not subject for the law, the obligation that the law of Moses. Yung kaya ginamit dito sa NLT, kaya madalas kong gamitin ng NLT, binibigyan niya ng diin kasi pag sinabing law, akala natin yung kautusan na sinabi ng Panginoon. So marami pong law na si Moises ang nagawa, na huwag kang kakain yan, huwag kang ahawak dyan. 10 lang kasi binigay ng Lord So yung law of Moses, maging yung nahuling na kapid, kailangan patay niya by stoning, that is the law of Moses. So ibig sabihin, the law of man. Yung batas ng tao. Kaya nga yung superstitious belief, yan din po yung kumukulong sa atin kung bakit hindi natin maunawaan yung grasya ng Panginoon. Yung mga pananaw natin, halimbawa, hindi ko alam kung ganito pa sa inyo mga Ilocano, bawal lang maglabas ng bigas pagkagabi. Dati yun bawal yun dati Sino nagsabing bawal doon? Yung tao. Bawal maglabas ng bigas, pero pag binigyan mo ng bigas sa gabi, tatanggap hindi? Diyos ko, patawarin tayo sa ating paniniwalang yun. Bawal po maglabas ng bigas. Mamimigay po kayo ng bigas. Uy, dito ko. Kita nyo? Yun yung mga na-under tayo sa obligations na yun. Sino po nag-aatang pa sa mga namatay? Hindi rin maganda yon. Minsan nagala ako sa sementeryo, yung mga inaatang ninyo, may mga batang yagit doon, kinakain lang nila yon. So nakakatulong din ng kaunti.
Pero kung ito, ipapractice nyo, pag pupunta ko sa inyo at may birthday at mag-aatang kayo dun sa mga patay, Diyos ko, patawarin tayo ng paraan na yun. Hindi totoo yun, hindi kakain yun. Para kayo nag-i-invite ng mga demonyo na, oh, ito, para sa inyo, demonyo, kain kayo. Yun totoo nun. Minsan, one time sa buhay namin ni tatay, nung naglalambat pa kami, may bundok kami pinuntahan. Alam nyo, di ba, hindi pa kasi kami Christian nun eh. Pag kayo kakain sa mga lugar na yun, nagtatapon pa kayo ng kaunting kanin, kaunting ulam. Nandun din kami. Alam nyo, hindi kami nagtapon. Yung kaldero namin, pinaikot. Inaikot talaga yung kaldero, nakain kami dalawa. Naikot talaga. Sabi ng tatay, magtatapon daw. Tapon niya, pero napag-aralan ko na nasa ilalim tayo ng kapamaraanan ng paraan ng mundo. And then lately, napaunawaan ko, yan pala yung mga practices. Kasi although may mga spirit na meron dito sa paligid, pero sabi ng Panginoon, wala tayong pakialam dyan. Ang papakalman mo, kung ikaw ay Kristiyano, yun sinasabi ng Panginoon. Okay? So, intindihin natin mabuti. We need to set us free. We need to perseverance o kaya preserves for your freedom. Pag ikaw ay naging Kristiyano, hindi na usong gaway. Sino nagagaway pa dito? Pag kayo nagagaway pa, isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo nananampalataya ng lubos sa ating Panginoon. Naalala ko na nasa Oriental ako eh. Pag nagaway doon, dadalhin doon sa albularyo. Lalagyan dito ng aswete. Kaya makikita mo kung sino yung mga nagagaway eh. May mga aswete dito. Yan. Pagka aswete, magiinom din. Alam niyo po yung gaway, ayon sa scientific explanation, karamihan yung mahina ang ating mga immune system. Pag naamoy natin yung tao, yung pagod, ganyan, di ba no? Uy, pagodi ka si uncle mo. Magpalaway ka dyan. Yung amoy nila, natatalo tayo. Yun. Hindi yan, manggagawa yan. Bagamat may manggagaway sa Bible, pero as a Christian, wala pong epekto sa atin yung manggagaway. Pero wag niyo subukan ha. Gawain mo nga ako. Wag ganun ha. Baka magaway kayo eh. So wala na po tayo sa ilalim na yan. At isipin natin mabuti ang Espiritu Santo, ano ba yung kaya niyang gawin sa atin. Sa mga susunod po ito. Sa mga susunod. Pero gusto ko pong i-emphasize sa atin, yung sinasabi niya dyan, obligation for the law of Moses. Ano pa ba yung mga natin? Matutulog ng basa ang ulo. Alam niyo po dahil ako ay nasa pinag-aralan ko ang Philippine Cultures and Religions, Manner and Practices ng Pilipino, kaya bawal po matulog ng basa ang ulo. Nung panahon ng una, ang unang punon, gawa sa buboy, gawa sa bulak, mahirap magpatuyo. Oo, tama po ba yan? Kaya talagang hindi po pwede kasi mababasa yun. Basa na nga ng laway nyo, mababasa pa ng buhok nyo. So, madodoble yun. Yun talaga, tsaka limited pa ang unan. Hindi pa ganun karami ang manufacture ng pillows. Yun ang problema na. Ano pa? Panghihingo to sa gabi. Kaya bawal noon, ay simbuko at muron pa lang ang ginagamit. Hindi nyo makikita yan, mamaya sumuot na yan sa mga ilong ninyo. Yung panahon din noon, bawal ka maglabas ng ng needle, ang tawag dito? Karayom. Alam niyo bakit? Kasi ang tindahan noon malayo pa. Ay ngayon, sa harap pa lang ng bahay mo, may tindahan na. Ganun kahirap po bumili ng karayom noon. That is a superstitious belief. That is a practices. Yung kanin, bago ikasundukin, lalagyan ng cross. Tama? Ginawa niyo pa rin yun? Lagyan ika ng cross. Abay, ginawa pa ninyong lapida yung kanin nyo? Meron doon sa cross. Di ba? Yan ang mga klase ng mga natin. Pag may patay, bawal daw yung nagapang. Bawal daw yan. Ano po? Yung nagapang. Baka daw yung patay gumapang. Try nga natin. Bawal din ika yung papaya. Wala pang patay na tao noong una, yung papaya na yun, lumuluha na talaga. Gusto nyo lang kasi puro eh. Hindi talaga tungkol sa pagkain, gusto nyo puro karne lang.
Yun ang problema noon. Ay, ang dami yung practices natin. Ano pa ba? Na inaano ng mga tao. Pero totoo yun, no? Nature yung pagkagising sa umaga, huwag kagad kayo maghilamos. Nakakalabo talaga namatay yun. Nature naman yun. Kaya ako, hindi ako naghihilamos eh. Hanggang ngayon, hindi pa eh. Naligo lang po. Pero, brothers and sisters, tandaan natin to. When you are directed by the Spirit, ipaparaphrase ko, we are not under the obligation to the law. Kasi ang taga-Galatians, doon siya napagod ng sobra. Hindi nila maunawaan ang kaligtasang meron sila. Kinakailangan pa nila ng mga Diyos-Diyosan, kinakailangan pa nila ng mga atang, kinakailangan pa nila ng mga practices para makuha ito. Pero sa panahon natin, alam niyo po ang pumipigil sa atin? Yung ating mga kaisipan, yung mga kinasanayan natin, yung kakulangan natin sa pagkakakilala sa Lord, yun yung pong nagiging nag-hold back, yung humihila sa atin, bakit tayo hindi maka-forward para sa ating Panginoon. Hopefully, brother and sister, nakatulong po ng konti sa atin yung mga message na ito. We're not under the obligations of the law o Mosaic law. We are under the grace of God. Pag tayo nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon, maunawaan niyo yun. Madali, magaan, wag lang kayo makipaglaban, ano? Wag nyo lang pong ipilit ang gusto ninyo. Mahirapan tayo. Kaya nga yung pag kayo po ay nilulun, tama ang term sa atin kasi pagkain, lunukin. Pagsasawa, lulunin. Kaya nga sabi doon, yung ahas na yan, pagka lumunok yan, mahirap na bumalik yan. Kasi may mga tinik yan. Kaya ganoon din tayo. Kung gusto natin mabago sa atin, sumunod po tayo dun sa itinuturo ng Panginoon. At mararanasan po natin yung iba yung pagbabago ng ating paglilingkod sa Kanya. Sige po, tayo po tayong lahat. Over na po ako ng 10 minutes. Sige po, pray tayo. Yoko tayo mga kapatid. Pray tayo sa Lord. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa isang opportunity that opened once again for another mystery about sa pagiging malaya namin. Lord, maaari ang topic o tangkel na gusto mo mong ipaunawa sa amin. Unawaing mabuti kung ano pa yung mga nakatali. Kung ano pa yung mga bandage meron sa amin, bakit kami ay hindi makapagpatuloy ng matapat na paglilingkod sa iyo, maging totoo sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami na maaaring hindi nadaanan lahat yung situation namin sa dami namin ngayon. Pero alam namin may mga ilang bagay, yung mga napakahalagang bagay sa buhay namin ang maaaring natakel sa umagang ito. Kaya nagpapasalamat kami Panginoon at humihingi ng tulong sa inyo na tuluyan na kami makawala sa mga bagay na ito. Upang sa ganun Lord, ma-preserve namin yung aming pagiging malaya. At higit sa lahat, ma-enjoy namin talaga yung dakilang purpose mo sa bawat isa sa amin. Bakit mo kami tinawag mula sa labas at idinako dito sa loob bilang iyong pamilya, bilang part of your body to function one another's, at ang pinakagitna po nun ay yung pag-ibig mo. Kaya Panginoon, nagpapakumbaba po kami for this time. Marami po kaming dapat baguhin pa sa aming puso, sa aming isipan, sa aming mga pananiwala na nagiging dahilan para mahirap kaming humakbang sa paglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, kahabagan mo po kami. Kaawaan mo kaming lubos. Panginoon, paano na lang kami kung hindi mo kami tutulungan na maunawaan ito? Maring we are living under the already sure na kahit na napapagin natin ng resulta, pero hindi namin ito pinapagalanan sa buhay natin, mananapin ito ito ang nanatali ito. Ito po ang isip na kakaroon ito. Siguro po ako, conclusions, at sa mga abutan mga mensahe ito. Lord, ginawa mo ng ito po sa lahat ng mga bagay. At pinagaan ang mga bagay na hirap sa
Tulungan po kami na ang puso namin. Mahal sa iyo. Nakukulas namin. Lord, ang dami namin pagkakulang. Ang dami namin dapat tawagin sa iyo. Kaya Lord, we ask for your mercy. We ask for your loving. At Lord, napapaalala po kami natin sa iyo. Yung mga bagay na ito. At Lord, yung mga pamilyari, tulungan po kami na maging iwanan din sa kanila. At lubot, isipin na kung saan kami nakakakinig ng mga salita. Kami nakakira sa katuwanan, pero hindi namin learn na may spread ito for our family. Kami nakakalat namin na ang bawat sa amin, inanayos mo magmalaki. Inanayos mo ang mga pagkawayan o pagkawa. Tumakas po kami sa inyo sa pagkakataon ito. Bigyan mo po kami ng lakas. Sige, sige. Po kami pakita ito. Dahil hindi na po namin narinig ito, kumakalit ito ay isang paalala sa amin o isang putos mo sa amin na ipakilala rin po sa amin po sa pamilya. Salamat Lord, i-bless mo po ang relation ko, i-bless mo po ang gawa nito, i-bless mo rin ang gawa ng makakatuloy sa tutulong ng biyaya mo